Hallelujah, 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 hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mayroon po akong minimisahan na laging ang attendance o yung dumadalo sa misa ay laging 100%. Ganun po ba sa inyo? Ang dumadalo sa misa, kada ako magmimisa ay 100%. Lahat nagsisimba. Nakakatuwa. Sabi kasi nung iba, sa mga parokya, mga 15% lang, 10 to 15% lang ang nagsisimba pag araw ng linggo. Pero ito po, kahit ordinaryong araw, 100% ang nagsisimba. Tanungin niyo ako kung saan. Sa City Jail po. Mga kapatid natin na tinatawag nating inmates or PDL, Persons Deprived of Liberty. Kasi wala naman daw, sabi nila sa akin, wala naman choice, Father. No? Dahil pag nagmisa kayo dyan sa aming gitna, lahat kami nandoon, a-attend kami.
Wala kaming pwedeng takbuhan para hindi namin marinig ang boses mo. Kaya laging 100% nga naman. Tama nga naman, ano? Ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung mananatili kayo sa akin, no? Mga 2 o 3 beses niyang sinabi po yan, ano? Kung mananatili kayo sa akin, kayo ay mamumunga. Kung mananatili kayo sa akin, hindi kayo puputulin. Hindi kayo mamamatay. Kung mananatili kayo sa akin, ako ay mananahan sa inyo. Ako ay mananatili rin sa inyo. Tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. Kung mananatili kayo sa akin. Bakit? Pwede ba tayong hindi manatili sa Diyos? Pwede ba tayong humiwalay sa Diyos? Pwede ba tayong lumayo sa Diyos? Hindi po tayo kagaya ng ating mga kapatid sa piitan. Dahil tayo dito sa lipunan ay malaya. Pwede nating piliin wag magdasal, piliin wag pumasok sa simbahan, piliin na pumunta kung saan-saan pag-araw ng linggo kaysa pumunta sa simbahan para manalangin at magmisa. Sinasabi ng Panginoon sa salitang iyon, mayroon tayong kalayaan. Malaya tayo. We have a choice. Hindi walang choice. Ano ang dapat nating gawin? Una, dapat po ang ating ugnayan sa Diyos o pagdarasal ay dapat sinasadya, hindi dinadaya. Sinasadya, hindi dinadaya. Pag magsisimba ka ng linggo, sasadyain mong pumunta ng maaga para makumpleto mo ang misa. Mula sa simula hanggang sa pangwakas na awit. Minsan kasi may nandadaya. Basta makapasok ng simbahan pag-araw ng linggo, paniniwalain niya ang kanyang sarili, nagsimba na ako. Pero alam niya, sa kalooban niya, nandaya siya. Ang ating ugnayan sa Diyos, sinasadya, hindi dinadaya. Huwag natin pong dayain ang ating sarili na paniwalain sa mga maling ginawa natin at ating iniisip tama. Alam natin na mali yung ginawa natin, huwag nating pilitin na kumbinsihin ang sarili natin na tama yung ginawa natin. Dahil sa mata ng Diyos, alam naman niya ang buong katotohanan. Ang ating ugnayan sa Diyos, sinasadya, hindi dinadaya. Ang ating ugnayan sa Diyos, hindi lamang kung kailan may oras. Kailangan hahanapan ng oras. Minsan ganun po tayo. Pag may oras, sige. O kapag may extra time pa, sige. Magdadasal tayo sa bahay ng rosaryo, sige kapag dumating na ang lahat. Sige kapag natapos tayo ng maaga. Sige, pag natapos ng maaga si Batang Quiapo sa panonood natin, saka tayo magro-rosaryo. Ay by the time na matapos, inaantok na yung iba, hindi na makakapagdasal. No? Hindi po natin hinihintay na kapag may oras, kailangan hahanapan natin ng oras. Pangatlo, pipiliin natin ang Diyos at hindi natin ipipilit sa sarili natin. Minsan kasi napipilitan lang tayo. Niyaya ka, tinakot ka, sinuhulan ka para magsimba, para magdasal, para gumawa ng tama, para maging totoo, para tumulong, may suhol pa. Dapat hindi po tayo pinipilit na gumawa ng mabuti. Dapat hindi tayo pinipilit na tayo ay maglingkod o maging tapat.
Dapat hindi tayo pinipilit na isauli yung hindi sa atin. Dapat pipiliin natin na maging tapat, isauli ang kung anong ang hindi atin, piliin natin magsalita ng katotohanan, maging magalang, imbis na pinipilit. Tingnan natin yung ating ugnayan sa Diyos ngayon. Ang sabi ng Diyos, kung mananatili kayo sa akin, alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin malaya. Meron tayong kalayaan kung ano gusto nating gawin. Pero kung mananatili tayo sa Diyos, malinaw naman ang kanyang pangako. Na siya ay mananatili din sa atin, na tayo ay mabubuhay, na tayo ay mamumunga, at tayo ay maliligtas. Papaano natin pananatilihin ang ating sarili sa Diyos? Kagaya ng nabanggit po natin, sasadyain natin, hindi natin dadayain. Ang gagawin natin, pipiliin natin ang Diyos at hindi pipilitin tayo. Yaan ang ilan sa habilin ng Diyos sa atin. Hahanapan natin ang oras para tayo ay lumago sa ating ugnayan sa Kanya, mapalapit sa Kanya. Sasadyain, hahanapan, at pipiliin ang Diyos.